Okay, ang gagawan po natin ng reaction video ngayon ay kay Kuya Peps TV mga kapatid. Ito'y Solid Duterte. Talagang laking Davao City. Tignan nga natin kung paano ipagtanggol ang ating BP Sara laban doon sa mga taga-kabila. Kamusta nga pala yung rally nila? Ito'y galing kay Peps TV mga kapatid. Ito ang title, Risa Bam Jokno pahiya sa Cebu. OMG, tatlong grupo nagsanib para sa impeach rally sa EDSA, nilangaw. Ayan, nako. Excuse me po. Kinailangan nyo pang magsanib, kinailangan nyo pang magsipsipan ng mga daliri. Hindi naman sa literal. Kasi ibig kong sabihin, dati nung eleksyon, halos magkanda wasakan kayo sa mga bangayan nung panahon ng eleksyon. Yung mga kakamping, grabe ho, katindi ang mga banat nila sa Marcos. Pero ngayon, kinailangan nilang magsanib puwersa. Ang ibig bang sabihin nito, hindi nyo kaya kapag kayo lang? Kakamping lang hindi kaya? So, kailangan magsanib puwersa sila laban sa Duterte? Ganun ba yon? Kinailangan nyong ano bang term? Plastikan? Or di ko alam kung anong pwede natin gamitin na term. Para lang mapabagsak si BP Sara, nagsanib puwersa kayo. Para sa akin, nakakahiya yun. Ano lang naman to? Ayun nga, ito yung opinion ko lamang to kasi lalo na kapag mabagal ang inyong internet, nandiyan po ang fiber ni Juan. Nandiyan ang contact number ha, baka available na po sa inyo yung internet na mabilis. Pero ito, napakabagal nila. Hindi nila mapa-impeach si BP Sara. Nananawagan siguro sila na gusto nila pabagsakin si BP Sara, kaya kinakailangan magsanib puwersa. Master PBBM, lahat po ng lumalaban sa inyo noon, parang kakampi nyo na. Ang problema, sinabi nyo na ang opinion nyo, ayaw nyong pabagsakin si BP Sara or ayaw nyong i-impeach si BP Sara. Parang walang saysay, di ba? Di nga na naman sila. Sige, panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Kuya Peps, ano pong meron si dito? Si Lady Robredo, naging BBM na. Loyalista, Makabayan Black, at saka Pink Lawan. Tatlong grupo, mga Lodi, nagsama-sama sa EDSA. Nakakaya naman kayo, sama-sama pa kayo. Tatlo laban sa isa, Duterte laban sa lahat, OMG, laban sa lahat ng enemy. Para daw po sa impeachment, laban po kay BP Sara Duterte, ano po ang update? Ito po mga Lodi, pakita ko po sa inyo ha. Nilangaw po ang kanilang impeachment rally. Ay, punong-puno! Grabe! Ginanap po dyan sa EDSA. Nagsanib-sanib na po ang mga ulupong. O, kita nyo, nagsanib-sanib pa kayo? Sabi nga nito, tatapat, may nga nakita akong thumbnail parang tatapatan daw nila yung ginawa ng iglesia. Eto, nakakatawid pa yung mga tao. Sanib puwersa na nga kayo, nilangaw pa rin kayo. Adoy. Yung grupo po ni Risa Ontiveros, Bam Aquino, Jokno, kahiya po sila sa Cebu. Bakit? Oh, in your face, mamen. Pumunta sila doon at ang sinisigaw, Duterte, Duterte. Ito pa yung sinasabi nilang 41% daw gusto mapa-impeach si BP Sara. OMG. Real talk kayo. Ano na, Risa Ontiveros? Masaya ba tumalo sa mga ganyang event tapos ibubuka ng mga nanonood at sasabihin Duterte, Duterte? Agay! Hindi naman siguro lahat pero majority Visayas at saka Mindanao maka-Duterte. Correct me if I'm wrong, siguro may konting mali pero mas marami pong nagmamahal sa Duterte dyan. Yan ay opinion ko lamang pero parang totoo. Kasi kung talagang nandiyan ka, hindi sisigaw yung mga tao ng Duterte, Cebu na yan ha, hindi na po yan baluarte ng mga Duterte pero Bisaya yan, mamen. Alam natin hindi lahat ng Bisaya gusto ang Duterte pero majority gusto ang Duterte. Kaya kinukonsider ko na ang Visayas at saka Mindanao maka-Duterte. Yung Luzon kaya, solid Duterte yan? Solid Duterte ba yan? Hindi. Pero sa tingin ko, majority pa rin yan. Majority pa rin, gusto pa rin po ang Duterte niya. Kahit wala na po sa posisyon si Tatay Duterte, kahit siraan nyo pa si BP Sara Duterte, Duterte pa rin ang sigaw nila.
Yo, what's up nasa mga Lods? description Spaghetti yan. TV, welcome back po sa ating channel. Gusto ko lang po kayo bigyan ng update about dun sa panghihikayat ni Uy. Trillanes na sumama daw po sa kanila na ituloy daw po ang impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Oh. Dadalo daw po ang Magdalo Party List ni Trillanes dito po sa petsa January 16, January 18, January 31. Oh. OMG. Pero ito mga Lodi ang update. Nagsanib puwersang ang kampo po ni Trillanes na Magdalo, kampo po ng Makabayan Black, kampo po ng mga loyalista. Ay, ang dami. Ang dami. Tatlo na nababanggit. Ang Kampo dami. po ng mga Pinklawan. Grabe oh. Paano ko nasabihan mga Lodi? Di ba ito pong si Buyog mga idol, yung vlogger po ng kakamping, loyal po yan sa mga Dilawan. Oo. Ayun oh, kita-kita naman, nandyan po si Franz Castro, dumalo po. Impeach Sara. Oh, baka naman sobrang dami na nila dyan dahil Oo, marami yan. Ilang grupong magkakasanib sanib puwersa na sila. Ito po yung patunay dyan oh. Si Lenny Robredo, naging BBM na. Ooh. Ay, hindi pala Lenny Sino ba Robredo yan? to mga Lodi. Loyalista, wala to, kamukha lang ni Madam Lenny. Ito pa mga Lodi oh, si Barbers. Ay, hindi pala si Barbers to. Ay, hindi. Lenny Kiko po yung kanyang sombrero, kaya ibig sabihin Pinklawan po yan. Ito po mga Lodi, klaro. Putik ng sanib-sanib yun. Di ang dami yan. Sobrang dami mapupulubungin. Ito lang, loyalista po yan dahil naka-peace sign at naka Marcos for President na t-shirt. Meron din po ko yung t-shirt din eh. Gusto ko na nga po sunugin yan. Kaya sinabi po ni Sir Pepsi at mga kapatid kasi noong mga panahon po ng eleksyon ay talaga pong pinagtatanggol po namin ang PBBM. Gustong-gusto po namin ang unity team. Dahil kay BP Sara, kaya po napalapit na rin kami at ipinagtanggol po talaga namin si PBBM noong mga time na yon. Ang problema po, naguguluhan kami. Habang tumatanggal na inaapi si BP Sara at hindi umiimik, puro trabaho lang, hindi man lang maipagtanggol ni PBBM si BP Sara. Hanggang sa tumagal ng tumagal, hindi na sila pinapansin ni BP Sara pero nagpapasa siya ng mga report patungkol po doon sa kanyang ginagawa dyan sa confidential budget. Ang problema, hindi pa rin po yan pinagtatanggol ni PBBM. At ang problema, sumagot na si BP Sara. Ang tagal nyong sinusundot-sundot si BP Sara, kinukurot-kurit nyo ni hindi nyo makante. Ngayong nagsasalita na, nagbumuka ng mga pabiktim, yung mga nagbibintang na nangurakot daw si BP Sara. Ano nang nangyari? Pinakita ng ebidensya pero ayaw nyo pa rin maniwala. Kasi nga, ang laman ng utak nyo pabagsak ng Duterte kahit wala namang masamang ginagawa. Tuloy po tayo, Kuya Peps. Ikaw na bahala. Kuya Peps. Binigyan po ko ng aking supporters na makaloyalista. Ewan ko lang po kung hanggang ngayon loyalista pa rin sila sa nangyayari sa ating bansa. Kaya, tama si Kuya Peps, sabi ko na nga, loyalista pa rin sila. So, ibig sabihin, si Kuya Peps, tinigil niya na eh. Kasi nakikita niya parang may mga magic na nangyayari. Pero eto mga Lodi, ang update ha. Dahil nagsanib puwersa na po sila, dapat marami po mga Lodi. Dahil 4 na pangkat po yung nagsanib puwersa. Pero Siyempre, gawin na lang natin 3 kasi itong Magdalo Group, Dilawan naman po talaga yan. Hindi, apatin. Sige, 3 na. Loyalista, Makabayan Black, at saka Pinklawan. Tatlong grupo mga Lodi, nagsama-sama sa EDSA. Dilaw din yan ha. Para daw po sa impeachment, laban po kay VP Sara Duterte. Nakakatakot yan kasi 3, samantalang yung iglesia, isa lang. Isang grupo lang yon, isang religion lang yon. Ano po ang update? Ito po mga Lodi, pakita ko po sa inyo ha. Nilangaw po ang kanilang impeachment rally na ginanap po dyan sa EDSA. Alo? EDSA Shrine to mga kapatid sa mga nakakaalam. Siyempre, dumadaan po tayo dyan pagka MRT, nakikita po natin yan. May estatwa dyan na malaki. Pero malapit-lapit na dyan yung Malacanang mga kapatid, no? Patuloy tayo. Bakit ganyan? Bakit parang mga sasakyan? Tsaka ang dami-daming mga tao doon, no? Tingnan ko, Kuya Pep, saglit lang ha. Titingnan ko lang to kung gaano kadami yung mga tao dyan. Nakakatakot to. Ayan. Lakihan na natin ha. Edi, ilagay na natin sa ganito. Tingnan natin kung gaano talaga karami. Yan, usog na natin dito. Ay, putya, ang dami nga! Anak ng teteng, sobrang dami.
Ayan na nga sinasabi ko, pinipilit pa rin nila kahit nakikita. Yung iba kasi alam naman na talaga nila na mayroon talagang mga magic na nangyayari at hindi sila kontento sa pamamalakad ng ating PBBM. Ang problema mga kapatid, nag-i-stay lang sila kasi nga gusto po ng kanilang mga subscriber sa akin. Dati, PBBM naman din talaga tayo, tsaka Duterte. Ang problema, nagtataka na tayo bakit hindi natin nakikitang ipinagtatanggol man lamang si BP Sara hanggang sa tayo'y bumitaw na kasi nga nalalabnawan na tayo doon sa ating presidente. Base lang huyan sa aking pag-unawa na hindi mo man lang maipagtanggol ang iyong vice presidente. Tapos ngayon sinabi mo na hindi naman dapat si BP Sara i-impeach. Ayan tuloy yung Iglesia ni Cristo nagsanib-sanib para suportahan yung sinabi mo. Ano ba talagang layunin mo kung bakit sa akin lang sa pananaw ko lang, ano kayang layunin ng ating Pangulo? Bakit parang sinadyang mailik yung text na yon? 'Di ba? Text yun na hindi daw siya pabor sa impeachment Bakit nalik? Ano bang nangyari? Bakit kumalat yung na yun at sinuportahan? One miss you die. Yun nga lang bang sinasabi natin. Kapag nagkamali ka sa mga galawan mo na baka iniisip mo may pwede kang gawin or pwedeng magtagpo ulit ang landas nyo ni BP Sara, mapagbigyan na baka maging unity team, never, never, never. At ang sabi mo, never say never. So anong ibig mong sabihin? Sa ngayon, siguro wala mo ng impeachment. Sa ngayon, okay lang muna yan. Dahil lang sa palagay ko, opinion ko, kaya medyo ititigil o medyo maglalaylo sila. Kasi nga, eleksyon na. Kapag eleksyon na, syempre, kapag kang Iglesia ni Cristo, sinusuportahan ang sinasabi ni PBBM, ano yun parang pananawagan yun na wag na lang yan. Dahil mas marami pa pong kailangan unahin sa ating bansa bukod dyan sa impeachment. Pag na-impeach nyo pa si BP Sara, bababa po ba ang ating mga langis? Bababa po ba ang mga bilihin? Yung bigas po natin ngayon, may ginagawa ang ating Pangulo para sa bigas. Ngayon, pagka halimbawang na-impeach nyo si BP Sara, sa tingin nyo po, gaganda ang ekonomiya ng ating bansa? Pag na-impeach nyo si BP Sara, sa tingin nyo, hindi kayo babalikan ng mga Iglesia ni Cristo? Baka i-reject na rin kayo niya. Salamat, Kuya Peps!